At ang ating pong pamagat ngayong gabi ay yung 1.4 billion pesos a day na flood control funds. A day po yun 1.4 billion pesos a day ang pondo ng gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. Administration para sa baha. Batiin po natin si Ali Santos, kay Shera Bisjap, magandang gabi from Chiba, Japan. Kay Jeneline Molto, hello po attorney, hi Jeneline, mabuhay ka. Kay Lee Chen, blessed evening to you too, Lee Chen. Kay Raymond Paterno, kay Leonor Baltasar Carlos, watching po from Israel. Mabuhay kayo dyan sa Israel. I was just looking at one of the feed kanina. Yung isang pinadala sa akin, normal pala sa mga, hindi sila actually civilian, kundi yung off-duty military personnel sa Israel na makikita talaga na naglalakad na ka-civilian, nakasukbit yung kanilang mga armas. Kasi nga, lagi silang nasa heightened alert or state of emergency. Kanya, it's a normal sight, but apparently, talagang araw-araw na, pangkaraniwan ba, na nakikita ng mga kababayan natin na Pilipino sa Israel at ganun din yung mga iba pang nationality. Kay Gingsky Garcia, good day Attorney Vic, watching from Saudi Arabia. Sana ho ay mag-comment kayo para mabasa natin at malaman ko din yung inyong mga salooben dito sa nangyayaring napakatalamak na korupsyon sa ating bansa. Pinipilit baguhin ang naratibo, ginagawang hero si Bongbong Marcos Jr., subalit malayo po ito sa katotohanan. Tatandaan po ninyo, 1.4 billion pesos per day na flood control funds. Per day po yan, kada araw, 1.4 billion ng taxpayers' money. Pera po ninyo mga kababayan, pera po ninyo mga Filipino migrants and overseas Filipino workers. Ang ginugugol po na nauuwi lamang at nagiging baha ng korupsyon papunta sa bulsa ng mga tiwaling kawani ng pamahalaan at ng mga mapagsamantalang mambabatas na naglalagay ng insertion sa kanilang mga paboritong programa o proyekto na itinatago nila palagian yan sa flood control program. No? Kaya kinakailangan, kasali kayo sa YouTube ho, mag-like, share, subscribe, at comment. Sa Facebook po, mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-follow. Kay Nihar Esmula, hello, good Attorney Vic, good afternoon, good evening na po. Late ako, sorry. Kay Boyet Ramirez, idol, nako salamat Boyet. Kay Marilu Maurice, good morning po Attorney Vic, watching from France, mabuhay po kayo dyan. Kay Yen Martin Loreño, good evening po. Senator Attorney Vic, God bless po. Marami pong salamat. I appreciate the recognition. Pero hindi po tayo na-proklama. I would appreciate you calling me by my name, Vic or Attorney Vic. Pero marami pong salamat sa inyong pag-recognize. Kay Kidra Polinar, mabuhay po kayo. Kay Daisy Acobo, kay Albert Bonita, kay Sweetie Moms Lopez, kay Agnes Franco Maniaul. Agnes Franco Maniaul. Good morning po, Attorney Vic, watching from Madrid, Spain. So ito po yung maganda sa ating pahina, ang Tinig Maisog. Nakakasalamuha ko po ang napakaraming Pilipino saan man pong panig ng mundo. At yun nga ho, ginagawa po natin ito ng live. Wala po tayong script dito at meron po tayong mga notes, may mga research, marami po tayong mga pumapasok na mga tipsters sa ating cellphone. Pilit po nating binabasa, pinag-aaralan at pag credible at na-establish naman natin yung veracity ng source, ikino-content po natin. Yung po yung pagkakaiba sa mainstream media, wag na po yan. Tingnan po ninyo yung balita. Hero si Bongbong dahil daw in-expose niya
yung ang anomalya sa pondo, lalo na sa flood control funds. Fake news po iyon. Fake news po yun. Kagaya po nung ating naging talakayan last week, kung meron bang pong most guilty sa trilyong pisong nagaganap na, daang bilyon, walang iba kundi ang Pangulong kasalukuyan, si Bongbong Marcos. Bakit? Trace back natin po, hindi ba pinirmahan niya yung immoral, invalid, unlawful, unconstitutional 2025 national budget na kung saan higit na malaki ang pondong ibinigay saan? Sa DPWH, sa Public Works, 1.1 trillion. Ngayong taon, 1.1 trillion pesos versus doon sa higit na mababang pondong ibinigay sa education sector. Fact of the matter, binawasan ang education sector ng almost 32 billion. Ito ay sa kabila ng na-discovery at yung ginawang report ng EDCOM2 report. Natalakay na rin po natin pero hindi po natin ito lulubayan sapagkat importante po na bahagi tayong lahat. Yung TikTok po natin ay nawawala raw po. Paano bang gagawin natin dito? Pansamantala tayo magpapaalam sa TikTok ha. I-up natin uli. Sensya na po ha, mag-isa lang tayo eh. Paki-check nyo na lang ho kung live na tayo muli sa TikTok. Wala po yung ating TikTok, mukhang nasasabotahe, pero tuloy lang ho tayo. Kaya po ako'y nakikiusap na sana yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube page ko, mag-comment, mag-subscribe at mag-react, mag-like po kayo. Dahil alam naman natin, iilan na lang tayong nagpapahayag ng katotohanan at dinedebunk natin ang lahat ng propaganda spin na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kagaya nga po dito sa napaka-anomalyang 2025 national budget, itong pumutok na 100 bilyong pisong flood control funds. Ang ginagawa po na ngayon ng administrasyon, nagkukumahog po silang rebisahin yung naratibo. Biglang ang ginagawa nilang hero ngayon o bayani ay si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is not a hero when it comes to the flood control fund mess. In fact, Bongbong Marcos is the most guilty for allowing these things to happen, this massive corruption going right under his very own offices, dahil lahat po yan ay tanggapan ng Pangulo, alter ego lang po iyan sa loob ng unang kalahati ng kanyang termino for the past 3 years. Kaya ang involved po rito ay yung 2023 national budget, yung 2024 national budget, yung 2025 national budget. Yan po yung dapat nating silipin at panagutin sapagkat kitang-kita. Talagang pag tiningnan ninyo yung mainstream media, wag na ho kayong manood dyan. Get your news source from someone else. Magsaliksik po kayo. Yung mamili po kayo ng mga credible na social media pages or platform, doon na lang po kayo kumuha ng impormasyong tama at ng mga balita. Kagaya po dito sa Tinig Maisog. Ang lagi ko nga hong sinasabi, ang parte ng ating advokasya, bahagi ng ating layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Imulat ang mata ng higit na maraming Pilipino at kinakailangan makabuo rin kayo ng sarili ninyong pananaw, ng sarili ninyong opinyon, bumuo ng sarili ninyong paninindigan base sa tamang impormasyon at hindi kinakailangan na sang-ayon o katulad ng aking opinyon o pananaw o perspektibo o paninindigan. Ang importante lamang, you have to make your own based on an informed decision.
Mahirap po magdesisyon kung panay fake news ang nasasagap po ninyo eh. At kung panay propaganda spin ang ifini-feed sa inyo o isinusubo sa inyo ng mainstream media. Wala na pong mainstream media, wala na pong nagbabalita ng totoo. Hindi nila ibinabalita na ang pondo po natin, lalo na dito sa Metro Manila, nakasentro, 1.4 billion pesos per day para labanan, para gamutin, para maibsan ang problema natin sa baha. Mga kababayan, meron po akong kukentuhan kanina, sabi ko sa kanya, sa pakiwari ko, higit na marami ng Pilipino ang galit at ang mulat. At yung mga hindi nakikialam at hindi nagpaparating ng kanilang saloobin, araw-araw naman silang napapasabak sa traffic. At pagka yung traffic na yan, sinabayan ng ulan, nababaha din. Alam mo ninyo, kailangan tayo makialam. Sabi nga, if you want to change things and make it better, you have to plunge in. Kinakailangan kasali ka. Kinakailangan may tinig ka. Kinakailangan meron kang opinion. Kinakailangan meron kang prinsipyo. Kinakailangan meron kang paninindigan. Kaya po, hanapin natin. Nalilihis po meron daw po uling pagdinig na gagawin sa September 1, yung Blue Ribbon. Ang take ko rito, hindi po madali yung nagiging assignment o mission ni Senador Dante Marcoleta. Let us all give him our unqualified support. Ibigay po natin ang ating unconditional support. Hindi po madali yung kanyang ginagawang pagdinig. Subalit, pag nakita natin na medyo nawewendang-wendang, magsalita tayo. Ating tawagin ang kanyang pansin, ang kanyang atensyon. But for now, isang hearing pa lamang, alam mo ninyo, kahit tumagal ang hearing ng isang buong taon, nararapat lamang. Marapat lamang tumagal ito. Mga kababayan, wag ho kayong pumayag na after 3, 4, 5, or even 10 hearings, ite-terminate na po ang pagdinig na ito patungkol sa maanumalyang flood control programs at flood control funds. Bakit kanyo? Abay, daang bilyong piso po ang involved dito. Kung yung Alice Guo nga, ginawa ninyong teleserye, ginatasan ninyo ng todo yung istorya, para lang mga makapapil ba sa media, sa social media, sa mainstream media, ginatasan ng todo. Yung Alice Guo na simpleng kaso lang naman. Kung siya involved sa human trafficking, kasuhan. Kung siya involved sa Pogo, kasuhan. Kung meron siyang anggulong tax evasion, kasuhan. Tumagal po ito, napakahaba. Napakahaba ginawang teleserye. Bantayan po natin itong Blue Ribbon na ginagawang pagdinig sa pamumuno ng ating kaibigan Senador Dante Marcoleta. Hindi po ito dapat madaliin. Hindi po dapat ito madaliin. Sa napakaraming tao, opisyal at hindi opisyal at pribadong mamamayan ang involved. Yung mga naglagay, yung insertion ng pondo, yung pinagmulan ng pondo, kung sino yung kontratista, kung sino yung mga DPWH Regional Director, sino yung DPWH District Engineer, Assistant District Engineer, Assistant Regional Director. Dapat po lahat ito ay siyasating masusi ni Senador Dante Marcoleta. Huwag ho tayong pumayag na gawing paspasan ang investigasyong ito sapagkat napakalala po ng problema. Pera po nating mga Pilipino yan. This year alone, 2025, 1.1 trillion ang pananagutan ni Bongbong Marcos. At nagsimula yung pananagutang yan the moment hindi nga ho nung pinirmahan niya Sasariwain lang po natin paulit-ulit. Total sa kanila naman galing ito Di ba? Ayan linaw-linaw. Galing yan sa release ng PCO. Ito sariwain natin yan. Masusing pinag-aaralan ng 2025 national budget.
Kagaya nga ho ng sinabi ko nung huli nating pagtatanghal sa inyo, yung operative word po is thoroughly reviewing. Sa Tagalog pa ho, masusing pinag-aaralan. Rinerepasan ng todo para hindi malusutan ng anything unconstitutional or that could lead to graft and corruption. Andyan po silang lahat eh. Executive Department na po ito. Ang pinapakita po nila dito sa PRSP na to, ito po ay yung lumabas na, yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Dito na po yan eh. Ang pinapakita po ng PCO, na lahat po sila ay aktibong nagre-repasa. All hands on deck, ika nga. Nag-aaral daw po sila, thoroughly reviewing the 2025 budget to conform to charter. Sabi po ng palasyo yan. Hindi nga ho rinespeto yung saligang batas. Ang ginawa po nila, higit po yung malaking appropriations ang binigay sa DPWH or Public Works kung iahambing mo sa education sector. Ito po ay sa kabila ng malalang estado ng ating edukasyon. 165,000 classroom shortage po tayo. At nung last year, ang ipinatayo lamang ng Marcos Jr. Administration ay around 800 classrooms. So napakalaki ng gap. 165,000 classrooms po ang kulang eh. Pinatayo lamang ng Marcos Jr. Administration na classroom ay 800 classrooms. Hindi po 800,000 ha. Hindi po 8,000, hindi po 80,000. 800 classrooms. Sa kabila ng kanilang nalalaman na kulang ng 165,000 classrooms ang ating education, ang public education system. Ganito po kalalayan. Saan napunta? Diyan po sa ating pamagat ngayong gabi. Ang 1.4 billion pesos kada araw para sa flood control. Flood control, ano ho nangyari kahapon? Bay malakas pa ho yung ihi ng ibon. Nagdeklara ng walang pasok. At meron ding sumunod na ibang sangay ng gobyerno, yung judiciary, nag-work from home. Ano ho ang ibig sabihin natin? Meron din pong social cost eh. Yung social impact ng korupsyong nagaganap, yung malawakan talamak na korupsyong nagaganap sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Specifically sa ating pong topic ngayon, yung sa flood control funds. Bakit? Malakas pa ho yung ihi ng ibon, nagdeklara ng walang pasok. Ano ho ang ibig sabihin? Ano po ang equivalent nun? Isang araw na naman na walang natutunan ng ating mga kabataan. Hindi lamang po yung nasa pampublikong paaralan, kundi pati yung nasa pribado. Bakit? Natakot baka lumakas ang ulan, bumuhos ang ulan, normal naman po eh. Yung inclement weather, yung masamang panahon, normal po yan kahit sa ibang bansa. Ang abnormal lamang po sa ating bansa, yung malakas na ulan na walang bagyo, binabaha po tayo, lagpas baywang. Bakit? Ninakaw po yung pera ninyo. Ninakaw po yung pera ninyo. Itong mga ganid na opisyal sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Kaya Bongbong Marcos is not a hero when it comes to the expose that are all happening now patungkol sa maanumalyang flood control programs. Yung flood control funds, daang bilyong pisong pera po ninyo ang ninanakaw. Nagsimula yan nung lumabas na yung balita sa 28 items na blanco sa Bicameral Conference Committee report. Pinakita ko po yung larawan sa inyo kanina upang pagtanggol niya yung kanyang mga karancho, yung mga kanyang alyado. Hindi yun yung ba napapansin, bibihirang binabanggit? Yung pananagutan ng Saldico. Di ba? Ang nagbanggit po nito yung miyembro ng 20th Congress, si Congressman Ronnie Puno. Ang small committee raw ay binubuo lamang ng Senate President, ng Speaker of the House, at ng Chairman ng Appropriations Committee at ng Finance Committee ng Senado. 4 na tao.
Pero dali-dali rin niyang inabsuelto si Martin Romualdez kahit hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Ngayon mismong kongresista na ang nagbubulgar na yung small committee. Yung records na hinahanap ni Congressman Toby Tiangco, ang dali niyan patawag mo si Congressman Zaldico, dating chairman ng Committee on Appropriations, ay patawag mo si Senadora Grace Poe, na dating chairman ng Finance Committee ng Senado, at tanungin sila, ano nangyari doon sa small committee meeting ninyo? Paano nagpalitan ng transaksyon dyan? Bakit nagkaganito-ganito ang ating 2025 national budget? Sino ang naglagay? Sino yung funder ng mga flood control programs? Na karamihan, kung hindi gumuho, ay talagang walang proyekto dahil ghost, multo, phantom. At hindi ho si Bongbong Marcos ang nakadiscovery ng mga phantom flood control projects. COA po ang nagbunyag na niyan. Nakita na ng COA na napakaraming phantom projects lalo na sa flood control. I think very early this year, nag-flag na po ang COA. Pero walang ginawa ang DPWH. Ano? Yung DPWH walang ginawang aksyon. Kaya tayo umabot dito sa estadong ito na yung 1.4 billion pesos per day na flood control funds, kung dati pong hanggang sa talampakan lamang ang baha, dapat po yan ay nawala na. Kung araw-araw tayong gumugugol ng taxpayers' money na 1.4 billion pesos per day, ang nangyayari po mula talampakan, umangat hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang dibdib, lagpas tao na po ngayon pagka bumaha. Kaya takot na takot sila pagka nakarinig na may inclement weather. Wala agad pasok ang tugon. Bakit? Nagmumura na po ang ordinaryong tao. Ang hindi nila alam, sinasakripisyo ho nila yung araw-araw na kabuhayan ng ordinaryong manggagawa. Yung pong no work, no pay, pag nagdeklara ng no work, no classes, dahil natatakot na bahain uli, kagaya nung nangyari last Friday, at talaga namang minumura uli sila ng tao sa galit, inunahan nila noong Tuesday. Paano yung mga nagtatrabaho na ang kita'y arawan? Binasag ninyo yung kanilang hapagkainan. No work, no pay si tatay. No work, no pay si nanay. Saan kukuha ngayon ng pagkain yan? Mangungutang. Siyempre, pag nangutang ka, may interest. Pagdating ng sahod, whether tuwing adjust at 25 ng buwan o kinsenas katapusan, yung kakahawak po nilang pera, yung kinita po nila, pambabayad na lamang ng utang. Yan po yung nakakalunos-lunos na siklo ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Samantala, yung mga tiwali at kurap at kurakot na opisyal ng pamahalaan, whether kayo'y mambabatas, yung kurakot na mambabatas, yung kurakot na miyembro ng executive department, nagpapakasasa po kayo sa buwis naming mga Pilipino.